Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At sa vlog na ito ay atin pong pag-uusapan itong pagkatalo ni Krishna Gravides dito sa Miss World. So mga kapolitika, siya po ay nagtapos bilang top 2 sa kategory ng Asia and Oceania. At ang nakapasok po sa top 4 ay itong si Thailand. So ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin sa vlog na ito kung bakit nga ba hindi na nag-proceed sa Final 4 itong si Krishna Gravides. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At ngayong gabi na nga po natin nalaman ang moment of truth sa magiging kapalaran ni Krishna Gravides dahil ilang araw na po nating sinusubaybayan ang kanyang journey dito sa Telangana, India para sa naganap na Miss World 2025. So nakita natin yung performance doon sa naunang part na kung saan ay nagpakitang gilas itong si Krishna Gravides. So palaisipan mga kapolitika kung bakit kahit maganda yung sagot ni Krishna doon sa head-to-head challenge nila ni Miss Thailand dahil sila nga yung top 2 na nakuha dito sa Asia and Oceania, at nung nag-Q&A na sila ay mas pinili po ng Miss World or ng mga hurado itong pambato ng Thailand na mag-advance sa top 4. So palaisipan at marami ang mga nagtatanong kung ano nga ba talaga ang nangyari, kung bakit natalo itong si Krishna Gravides over Thailand, na kung saan is nakita at narinig naman natin na mas maganda po ang sagot ni Krishna Gravides kung ikukumpara dito kay Miss Opal. My question is the same that goes, why should you be chosen as Miss World Asia and Oceania? Thank you, Sachin. Namaskaram. Good evening, ladies and gentlemen. To the question, to me, I see this as like when you're taking care of a garden. Everyone can water the plants, but in order to make a beautiful and long-lasting garden, you need someone who stays. And it applies the same with Miss Asia and Oceania. You don't only introduce people with the title of yourself, but on the other hand, you make sure that they feel that you are staying and standing up for them. Through my Beauty with a Purpose project, I learned that to live my life to the fullest, it's about giving back the life and the dreams to those that were taken away. And that is why I'm standing here today, to be the light of hope, to be the light of strength, and to leave my legacy until the last breath of my life. Thank you. ว้ายมอง Thank you. สวยงามมากเลยอ่ะ Every word they spoke. โอ้ยมอง Intense. แล้วกล้องจับแม่ปุ้ยน่ะเธอ Intense. It's Asia and Oceania, and my question is, why do you think you should be Miss World Asia and Oceania? Kamusta ka, mabuti? Magandang gabi, mabuhay. Namaste, India. For me, a continental winner should have a belief in interconnectedness. And throughout my stay here at Telangana, together with my sisters, I've known a more meaningful life by discovering wonderful pieces of who they are, such as Indonesia's problem-solving skills, Nepal's gentleness, Sri Lanka's strength, India's warmth, and these qualities have added depth and value to who I am. So if I have the honor to be Miss World Asia, I will lead purposefully carrying these strengths, because at the end of the day, this is all about the communications and connections we make that shape us. And it is our hearts that allow us to share it to the world. Thank you. Salamat. Salamat, it is indeed. So mga kapolitika, inyo pong narinig ang mga sagot ni Opal at ni Krishna Gravides, na kung saan ay controversial po ito dito sa social media at usap-usapan po ng mga netizen. So ako personally na-analyze ko yung mga sagot nila at nakita rin natin of course yung kailang performance at yung kailang mga outfit at yung image nila as a whole. Yung presentation nila dito sa Miss World tonight
ay kitang-kita naman, even nga ang mga Pinoy ay nagsasabi daw na mas nag-glow daw or nag-shine itong pambato ng Thailand. So no wonder po kahit maganda yung naging sagot ni Krishna Gravides, ay sa tingin ko mga kapolitika, ang pinakarason talaga kung bakit si Opal yung nag-advance doon sa next round ay mas gusto nila ang beauty ni Opal. Merong mga nagsasabi na doon daw sa Thailand gaganapin ang susunod na edition ng Miss World. So meron ako narinig na baka dito pa rin sa India, pero malakas ang mga ugong-ugong nasa Thailand daw ang next edition ng Miss World 2026, kung kaya si Opal yung nag-advance sa next round. Okay, so basically it is a combination of siguro meron ng mga close deal itong Miss World at yung National Director of course ng Thailand para doon sa kailangan gaganapin ang susunod na edition ng Miss World. Kung sabihin man natin na naluto-luto rin itong Miss World, ay parang ganun na nga mga kapolitika, kasi hindi naman bago ang mga ganitong kalakaran pagdating sa mga beauty contest na kung saan ay beforehand meron na silang mga winners. To think na si Opal po ay inappoint lamang ng Miss World Thailand para maging pambato ng kailang bansa. So hindi na siya dumaan sa competition. So from that alone is meron na po tayong clue na itong pambato ng Thailand ay mas paborito talaga ng organization. So aside from this is gusto ko lang din pong sabihin na kakapanalo lamang po natin ng Miss Grand, and then meron po tayong mga minor pageant na kung saan Pilipinas po ang nagwagi. So hindi po sa lahat ng pagkakataon ay para sa atin po. So siguro ay sometimes ibigay rin po natin yung pagkakataon sa iba. Okay, and then yung Indonesia nga na kung saan is Hakot Award doon sa kailang mga minor competitions ay hindi nga po pasok dito sa hanggang lang sila, hanggang top 20 lang itong si Indonesia. So ito, alam naman natin na ito nga yung laging talagang karibal natin dito sa mga competition at kabardagulan po natin dito sa social media. So kahit ganun pa man ang nangyari, at least tayo ay nakapasok sa top 8 at nakita naman natin na talagang ibinigay ni Krishna Gravides ang lahat at abot ng kanyang makaya dito sa Miss World competition. Ganun nga lang mga kapolitika, ay talagang meron na pong mga early favorite itong Miss World. So sa tingin ko kung bakit pinabot rin tayo sa top 8 ay nagustuhan rin po ng Miss World si Krishna Gravides dahil humble siya. So unlike dati na lagi po tayong na-unplace, so ngayon much better na medyo maganda-ganda yung ating placement, at yun ang dapat rin natin na ipagpasalamat dito sa Miss World. So nakita natin na nag-effort si Krishna at ibinigay niya yung kanyang lahat ng makakaya dito sa nasabing competition, and that alone ay masasabi natin na we should be proud of her. Okay? So marami pang mga competition ang ating aabangan at malay natin doon ay magkakorona uli ang Pilipinas. Okay? So yun po ang rason mga kapolitika. Again, sa tingin ko kung bakit pinapasok itong si Opal doon sa next round ay dahil mas paborito po ng Miss World si Opal. Okay? So ano sa tingin nyo, kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo ang rason kung bakit natalo itong si Krishna Gravides dito sa head-to-head challenge nila with Miss Opal? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.